Magandang umaga, magandang gabi mga kaagapay. Ito po ang programang God is Able, napapakinggan sa FABC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Bernie at kasama ko po ngayon si Ate Peggy. Hello po. At bukod po dyan, kami po ay mapapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS Radio TV at sa ating pong partner television na Channel 8, na Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ang God Disable ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message sa smart number 0999-223-5675 and globe number 0916296620 at maaari din po kayong tumawag sa landline 865-43322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga kaagapay. Hello, Pastor Bernie! Hello Peggy, belated happy birthday sa iyo. Salamat. Maraming salamat. Oh, syempre, Pastor Ayan. Bernie, malapit na naman ang ating camp, di ba? So, Yes, pero, oo. This week na yan, ano? This week na yan. Next week pala, sorry. May 8 to 11 para po sa ating mga volunteer. Yung mga kasama nating volunteer, makakasama natin sila ng May 8. At para naman po sa ating mga participants natin ng CAP, kayo po ay makakasama namin ng May 9 to 11. Diyan po yan sa CCF Makiling. So, makita-kita po tayo doon, ano? Ito na naman mm-mm. ay napakasayang camp. Oo, sigurado yan. Siguradong sigurado. At bago yun, ang God is able po ay, kaya po kami naririto ay dahil po sa kami ay pumapartner sa mga sa body of Christ, sa mga churches po, para po Mm. nang sa gayon ay makapagbigay ng mga gift of mobilities like mga wheelchairs, mga crutches, mga walkers, kung ano po ang kailangan ng ating PWD sa kanilang physical. At syempre sa pangangailangang spiritual din. At kaya nga po kami merong camp. At nang dahil po dyan, ay isa po sa masugid. At talaga naman, dati po yung asawa niya ay host po ng DZAS na God is Able. Pero syempre po, lahat tayo ay merong namayapa, pumunta na siya kay Lord. So ang kanyang wifey na lang po ang atin ding mahal na i-interviewin kasi masugid po sila na volunteer ng God is Able. Di ba, Pastor Bernie? Yes, napaka pribilehiyo nating makakausap ang ating guest ngayon. Gusto mo na bang ipakilala, Peggy, ang ating Mm. guest? Oo, ang Wonder Woman. Na napakadaming ginagawa lalo na pag mga na filing na ng tax. Napakadami, hindi mo siya mahanap. Ito po ang dakilang may bahay ni Pastor Jesse Dedel na si Ate Rose Dedel. Hi, Ate Rose. Hi, magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa pag-imbita sa akin ha. Wow, feeling ko ba artista na ako? Maraming salamat po being part of this radio program today. Minsan lang to kaya sinunggaban ko na kahit na madalian. Ano, Peggy? Oo nga, sobrang madalian. Sorry. Oo, syempre para mag-umpisa, Ate Rose, syempre, di ba, alam naman natin na before si Pastor Jesse, siya yung ating host dito, siya yung ating spiritual advisor sa God is Able. So ngayon wala na si Pastor Jesse. Siyempre magka-camp na naman tayo. Ikaw ba, nandun pa rin ba sa'yo yung passion to volunteer with the God is Able? And what's your passion? Kagaya ba ito ng passion na meron si Pastor Jesse? At ano na yung ginagawa mo ngayon after, Pastor Jesse has gone to heaven? Um, Palagay ko wala naman nagbago doon sa passion, no, to be part of this ministry. Nagkataon lang siguro that during that time, si Pastor Jesse yung
nagli-lead, tapos na-invite niya ako, and hindi naman naging mahirap sa akin maging oh, hindi, I have always been, well, ever since na-invite ako to join the family camp, ah, lagi naman akong looking forward to that. Kasi, embrace ko na rin naman yung ministry. Part na rin yan talaga ng heart ko. So, every year na merong ganyan, excited ako. Excited akong mag-volunteer. Sadly nga lang, last year, I was not part of it. Pero, this year, yay, kasama ako uli. Lang. Yeah, hey, kasama uli si Ate Rose. Sa tuwing makikita ko si Ate Rose, sa totoo lang, ah, talagang kasama pa rin, yung presensya. I mean, yung presence ni Pastor Jesse, na kitang-kita pa rin na yung impluwensya niya, yung kanyang kumbaga naging ministeryo sa God is Able, napaka effective, at the same time talagang malaking impact. Ako personally, pag naalala ko si Pastor Jesse, pag nagpi-preach siya, talagang very passionate, talagang powerful. So, Ate Rose, ang tanong ko sa iyo ay kamusta na? Naalala ko ang tawagan niyo ni Pastor Jesse ay Irog. Irog, oo. Irog, pag Ano ba? pag mag pag maglalambingan kayong dalawa, Irog, Irog, So, Ate Rose, ano naman ang iyong pinaghuhugutan ngayon ng ng lakas, Ano ang iyong pinagkukuhaan ng lakas, after what happened? I know, alam natin si Pastor Jesse is with the Lord na, pero alam natin, medyo mahirap din, nung mga nakaraan. Lalo-lalo na nung mga panahong sariwa pa. Pero paano ka ngayon, Ate Rose, saan ka kumukuha ng iyong lakas? Well, ever since naman, ang talagang sandigan natin ay ang ating Panginoon. Pero syempre, bilang tao, I have to admit na talagang umabot ako sa punto na yung kawalan ng asawa ko ay malaking bagay sa akin emotionally and sa family also. Um, yung nung namatay si Pastor Jesse, um, although grieving kami, somehow nakatulong sa amin yung pandemic. No, Mm. nakatulong sa amin yung pandemic kasi may mga na-realize kami doon what if kung tuloy-tuloy pa yung sakit ni Pastor tas pandemic, talagang mas magiging malungkot yung pag-uwi niya. Okay? Pero dahil sa pandemic, na-realize namin, mas mabuti talaga yung plano ng Lord na inuwi niya yung asawa ko bago mag-pandemic. So it has been a celebration nga nung binurol siya, di ba? At nung inilibing Mm. siya. Although emotionally, as a family, syempre malaking bahagi ng pamilya namin yung nawala. Yung first 4 years ko, I was able to survive the loneliness. Busy rin kasi lagi sa ministry, tapos sa trabaho. Pero nung ako, I have to admit, last year, going on my 50th, doon ako nakaramdam ng matinding lungkot. Talagang yung sobra-sobrang kawalan, emotionally, hinahanap ko yung asawa ko. Pero I thank the Lord kasi noong mga panahon na yun, inalalaya naman ako ng Panginoon eh. And now, paano ba ako naka-recover doon? Marunong din ang Lord. Binigyan niya ako ng church na pagpapastoral. O di wala na akong oras. Sabi ko, no time for love, no time for Talagang ministry lang at saka work and family. Yun. So, hindi naman nagpabaya ang Diyos. Sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi naman nagpabaya ang Diyos. So, yun. Yung remaining 5 years ng pagsasama namin ng asawa ko, we were able to build really good memories. Kasi bago siya inabot ng sakit, dahil malalaki na yung mga anak namin, we were starting to go on missions kaming dalawa outside of the country. Yeah, Mm. short-lived nga lang yun kasi nga inabot na siya ng sakit. Pero andun na kami sa stadong yun, kami mag-asawa. Naging short-term missionaries na kami sa iba't ibang lugar. Yung last namin Oh. was in Brunei, yan. Bago siya natulog dire-diretso. Yun. So, okay naman ako ngayon by the grace of God. By the grace of God, mas okay ako ngayon.
That's good. Para po sa kaalaman ng lahat, no, si Pastor Jesse ay isang PWD. Kaya siguro po yung makakala nyo yung parang kalungkutan ng pamilya. Pero si Pastor Jesse po kasi, kaya siya napunta sa God Disable is because he is a pastor and at the same time, a PWD nga. Tapos ano pa, yung ang dami-dami niyang pinupuntahan kahit PWD siya. Lagi siyang on the go, di ba, Ate Rose? Oo, oo. Actually, di ba, parang nabanggit mo nga na meron siyang naiwan. Yung anong ministry yon? Master's Commission. Yun yung aasikasuhin ko after nung camp natin. Yung Master's Commission. So, na pinagmiministeryohan nilang mag-asawa. Tsaka, I remember, Ate Rose, parang madami na yung number nun, di ba? Oo, kasi ano siya, yung position niya, Asian director siya. So he's been traveling to different parts of Asia. Tapos every year goes to the US to represent the Philippines and Asia. Yun. Marami na, nationwide yun. May tanong po ako, Ate Rose. Kasi how does it feel na yung asawa mo ay isang PWD, tapos isa siyang pastor, tapos marami siyang napupuntahan na lugar. Hindi ba ito naging mahirap sa inyo physically? Kasi nakita ko si Pastor Jesse nung parang pagod na pagod. Like yung pagpunta ng hagdanan sa DZAS. Nakikita ko siya kung paano siya umaakyat, yung hirap. So kayo, di ba, pastoring around, not just around the Philippines, pero sa ibang parte din ng mundo, gaano po naging kahirap sa inyo at gaano mo naramdaman ang pagpapala ng Panginoon? Oo. To be perfectly honest, yung pagiging disabled ng asawa ko, it even worked to his advantage. Hindi ko nga, minsan nalilimutan ko pila yung aking asawa. Kahit nung mag-boyfriend kami. Kasi ako mabilis ako maglakad kasi dati akong player ng track and field eh. So, madalas ay iiwanan ko yung asawa ko tapos, uy, andito ako. Parang ayoko nga pala. May kapansanan nga pala yung asawa ko. Kasi, never naman kasing naging liability yun. Although, syempre, may psychological and emotional effect yun sa kanya. Aside from him being disabled, adopted siya. So, malaking factor yun. Pero alam nyo, mabiyaya ang Diyos. The Lord really knows how to compensate for the things na wala tayo. Kasi yung kakulangan niya sa paglakad ng maayos, okay, may brace naman siya eh, so nakakalakad din naman siya. Ginamit yun ng Lord para ma-further yung calling niya at saka yung ministry niya. No, diriin mo, may kapansanan siya pero pinapapunta siya ng Lord sa kung saan saang lugar. Diba? At nakakapag-mission siya. Um, Wala lang, Peggy, parang normal lang naman din. Parang normal lang naman din. At kung yung iba nirapan sa disability nila, si Pastor, yes, oo, nirapan din siya kasi hindi siya ganun ka-mobile, lalo na pag hindi yan na suot yung brace niya. Pero, aside from that, God is really good to him. Sabi ko nga, spoiled ka sa tatay natin sa langit eh. Yun yung, I can describe my husband as that. Spoiled siya sa Lord. In so many ways. Yan. Speaking of ginamit ni Lord, Ate Rose, mabanggit ko lang sa'yo. Alam mo ba doon sa aking pinagpastoran, lately, dito lang sa may Parañaque, kasi minsan nagkukwento ko tungkol sa God is able. At nabanggit ko si Pastor Jesse. Ang sabi niya, excuse for my word, sabi niya, yung pilay, sabi niya, alam mo ba, Pastor, dahil dyan kay Pastor Jesse Didel, ginamit siya ng Panginoon para makakilala sa Diyos, doon sa simbahan na pinagpastoran ko. So nakakatuwang marinig, sabi ko, grabe talaga yung passion ni Pastor Jesse. Nag-speak daw siya one time doon sa aming simbahan, hindi pa ako nagpapastor noon, and yun yung kinuwento niya. Sabi niya, yung pilay, si Pastor Jesse, naging Kristiyano ako. Ginamit siya ng Panginoon. Sabi ko, nakakatawa. Talagang katulad ng sinasabi mo, Ate Rose, I agree na yung disability ni Pastor Jesse, hindi siya naging hadlang para mabahagi, ma-share yung pagmamahal ng Diyos. Lalo na
kay Pastor Jesse, walang pilay-pilay sa kanya, o walang polyo-polyo sa kanya pagdating sa salita ng Diyos. So Oo, totoo. Ate Rose, nabanggit mo kanina ikaw ay nagpapastor na ba ngayon? Oo, merong isang maliit na simbahan sa Angono. Ang name ay Jesus Alone Saves Ministry. Years Mhm. ago, um, tinulungan na namin yon nung nagpapastor si Pastor Jesse sa isang Filipino-Chinese church. Naging part Mhm. ng deal yun after ng morning service doon sa Pilchay Church na yon, umaakyat kami sa Angono. At siya nga yung nagpangalan nung church, Jesus Alone Saves Ministry. Nagkataon na nagkaroon ng struggle yung church na yon, nawalan sila ng pastor. Meron naman, pero kinailangan nila ng tulong. So, as nag-seek sila ng help, hindi ko naman akalaing pagpapastorin ako ng Lord eh. Although, pastor na ako, pero it's a specialized ministry, yung mga community work, ganyan. Pero, not to pastor at church talaga na maraming aasikasuhin. Ang hirap pala, Pastor Bernie, ha? Hindi pala talaga. Hindi pala talaga. Minsan sa sobrang overwhelming, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. On top of that, hindi naman ako full-time kasi dahil I still have my work, yung accounting work ko, which is yan naman yung bread and butter ko. At saka calling ko na rin, yung advocacy ko kasi yan yung pagiging accountant ko. So, yun. Ngayon, in transition ako between my present church, yung International Charismatic Service, which is I'm actively part of, tapos yung church ko ngayon sa Angono. Well, I go there twice a month muna. Habang pinag-aaralan ko pa, mahirap mag-dive in eh. Yun. Mm. Oo, pastor tuloy, pastora. Ate Rose, kasi 'di ba, Ah, parang 'di ba, ngayon ko lang 'to itatanong, balikan natin kasi 'di ba nung binata si Pastor Jesse, ano na siya, 'di ba, meron na siyang condition, PWD all. na siya eh. Oo. So nung nililigawan kanya, bakit mo siya sinagot given yung sitwasyon niya? Kasi yung iba syempre, i-consider yun eh, of course, 'di ba? Hindi na, Mm. yan eh, realidad yan ng buhay na kino-consider yan ng mga tao na, ay, meron siyang, baka paano siya magtatrabaho, paano kami mabubuhay. Ikaw ba, nung kinonsider mo ba yon? And nung kinonsider mo yan, and how were you able to decide na, ay, ito ang binigay sa akin ng Lord. Ito ang gusto kong mapangasawa. Kasi, di ba, malay mo, may mga nakikinig sa atin ngayon na they go through that same path na meron nanliligaw sa kanila na PWD, gusto nila pero maaaring sila ay na nagkakaroon ng agam-agam sa puso, 'di ba? Maaari mo silang ma-encourage. Oo. Paano ba? Hindi. Ganito muna. Sa totoo lang, hindi ko naman. Well, hindi ko kasi talaga nakita yung kapansanan ni Pastor, ano? Pero hindi ko talaga siya type. Di ba? Sa totoo, 5 beses kong binasted siya eh. No? Kasi lahat ng condition ko sa pagkakaroon ng boyfriend, wala sa kanya. But then again, na-born again kasi ko, Peggy eh. Nakakilala ako sa Panginoon. At ang nakita ko sa kanya, unang-una, nung na-born again ako, nakita ko yung sayang naman yung kaluluwa nito. Yun eh. Pag na-born again ka kasi, alam mo na yung value ng kaluluwa ng isang tao, masugid naman tong manliligaw. So, sinagot ko siya para madala ko siya sa church. Although, Protestant sila, no? Yun yung background niya. Protestant sila. Pero, yun. Sinagot ko siya para madala ko siya sa church para makilala niya ang Panginoon. Yun. Siyempre, ang pag-ibig naman na de-develop, si pastor naman, di ba, sobra namang romantiko ng aking asawa eh. So, mai-inlove ka talaga later on. Parang ayaw niya nang umuwi sa kanila. Sa amin na lang gusto tumira eh. Pero yun, sulit naman. Marami naman siyang redeeming qualities bilang boyfriend nung mga panahon na yun. Kaya hindi mahirap mahalin yung aking asawa kahit may kapansanan. At hindi naging issue sa amin yung kanyang kapansanan. Yun. Amen. Hindi issue ang kapansanan. Apakagwapo pa, Ate Rose. Yun, oo, totoo yan.
Yeah, kitang-kita ko yung kagwapuhan ni Pastor Jesse. Ano, lalo na pag nagsalita, poging-pogi palalo. Ayun, anointing ng Lord yun. Ate Rose, nakakatuwa no na alam natin si Pastor Jesse nasa Panginoon na. Naalala ko lang yung isang quotation, sabi, "The man who walks with Christ may lose his life but he can never lose his soul." Ano? So nakakatuwa yung naging kumbaga naging impact ng buhay ni Pastor Jesse. Ngayon ba, Ate Rose, pag nagpe-preach ka ba, alam ko nagpe-preach ka, syempre Pastor, ginagamit mo bang inspirasyon si Pastor Jesse sa iyong pagpe-preach? Oh, marami naman kasing marami namang mga messages na binigay ang Lord sa aking asawa, no, nung nandirito pa siya. From time to time, nare-recall ko naman yon. Oo, at Yan. sa mga Bible studies ko, no, may mga notes naman kasi siya, no, from time to time, I can go back to that. Ayun, yung inspiration na yon. Pero siyempre, yung presence ng Holy Spirit, pag nagtuturo ka, nandiyan naman eh. The Lord gives us fresh anointing and new messages to share. Pero yun nga, yung legacy na iniwan ng aking asawa, yung mga manna from heaven na na-get niya from the Lord na naipapasa, no? Yun, malaking bagay yun. Kasi bago naman siya mag-preach noon o magturo, i-review niya yun sa akin eh. Alam mo yun? Ah, O, pakinggan mo nga ito. Ano ba to? What can you say about it? We share kung ano may message niya. Kaya, ando dyan yan. Lalabas na lang yan. At an opportune time, lumalabas talaga. Yun. amen, ano? Partner talaga kayo ni Pastor Jesse, ano? Naalala ko si Pastor Jesse, ano, ano ko lang, yung ating huling camp na God is able. I think that's 2019 yata yan, ano? May sakit na si Pastor Yes. Jesse noon. Oo. Pero pag palaging nagkikita kami, maalala ko lang palagi, pag palagi kaming magkikita ni Pastor Jesse sa camp, ano, kahit nung may sakit pa siya, sabihin niya sa akin, "Kamusta na bro? Medyo mahina na boses niya na. Kamusta na bro? Tuloy lang sa Panginoon." Sobrang inspiring, ano? Kaya tinatanong ko kung na-inspire ka pa sa, ibig sabihin, ginagamit mong inspiration si Pastor Jesse sa iyong pagpipreach. Ako talaga, sa tuwing makikita ko si Pastor Jesse, ano, sasabihin niya sa akin, i-inspire niya ako. Yung salitang kamusta lang, napakalaking bagay na, no? So, ganun si Pastor Jesse. Ate Rose, may tanong uli ako sa iyo. Ano na ngayon, bukod sa pagpapasto, sabi mo nga, tapos meron ka pang trabaho, paano mo nahati yung oras mo, no? Nag-accounting ka, tapos nagpapastor ka. How do you, kumbaga, manage your time at this time? Lalo na, si Pastor Jesse, hindi mo nakatuwang, wala na, ikaw na mag-isa kumakayod. So, paano mo naman Oo. manage yung iyong oras? Alam mo, sasabihin ko sa inyo, hindi ganun kadali. No? I would really admit na mahirap. Physically tayo bilang mga tao, no, ako nasa edad na ako pa-senior na ako, mahirap talaga. Pero kasi, it's the Lord's calling that sustains us And it's His grace, love, and mercy that gives us the strength to wake up every day and do the things that we have to do. No? Yung sustaining grace ng Lord ay nandyan lagi. Hindi siya nagpapabaya. Pero malaking bagay ang discipline, Pastor Bernie. Dapat talaga yung routine mo, nandiyan. Ipa-prioritize mo yung priorities mo. No? Pag hindi kasi, mahirap. Time is very, precious Sabi ko nga, lahat naman tayo may 24 hours, kung pwede nga lang manghiram ng oras mo Kasi feeling ko minsan kulang na kulang yung 24 oras, no? Even yung tulog, minsan luxury na, lalo na yung tax season, ano? Pero yun nga, beyond ourselves, hindi kakayanin. Pero yun nga, mabuti, mabuti at mabuti ang Diyos. Kaya nasusustain. Salamat sa Panginoon, no? At saka yung self-discipline, yung paano mo inaalagaan yung sarili mo. Ako, nilulunod ko talaga yung sarili ko sa mga fruit juices, yung mga ganon. Uh, Vitamins, at saka yon as much as possible, kahit toxic yung paligid mo, refrain from being stressed talaga. Yung Napakaganda. joyful heart yung joyful heart,
does good like a medicine. Pero pag nasimulan ka ng, sorry sa term, pag nasimulan ka ng kabuisitan sa umaga, parang, kailangan mo talaga, Lord, please, please, please. Yun. Si Lord lang Ako, talaga ngayon, no? Yung provision ng Lord, well, ito, sikreto namin mga byuda eh. So, ano, the Lord really provides. Ako, I would say, He takes care of the widows and the orphan. Ano yun eh, yun amen. yung bara ko ngayon, Lord alam mo naman, you take care of us. Pwede ko na Yes. sabihin, spoiled ako ngayon sa Lord kasi minsan, yung mga wishful thinking mo, kahit nga wala nang wishful thinking, magugulat ka na lang sa provision ni Lord eh. Totoo yan, talagang, He knows how to take care of His children. Amen. Yan. Yeah, pangako ng Panginoon yan, no? Nakasulat yan sa Oo. ating Biblia na ang Panginoon mahal niya ang mga byuda, ang mga mahihirap, ang mga walang magulang. So, Oo. kaya may favor ang Panginoon. Pero ang ganda ng sinabi mo, Ate Rose, discipline. Ayan, napaka-importante niyan, magkaroon ng discipline at healthy living. So nakakatuwa, for us to be able to manage yung ating mga trabaho, kailangan may kaakibat na disiplina. At the same time, Yeah. tamang pangangalaga sa katawan, tamang pagkain. Salamat Oo. Ate yung mga tips how to manage your time. Oo. Kulang pa nga At ako eh. Wala pa nga akong exercise. Yan pa yung Exercise. kulang sa akin. di bale, nag-exercise yung brain mo. Ate Rose, may tanong ako Oh, kasi 'di ba? So yung discipline, so it helps you shape yung ano din, 'di ba? Siguro nung time na nagdidisiplina ka na ngayon na alam mo na kasi 'di ba during the time na si Pastor Jesse kain siya ng kain. 'Di ba? oo. Alam ko mahilig siya sa burger talaga. Naku, yan ang talagang ano niya, yung burger. Naalala Oo. ko yan. So, how disability, kumbaga parang how did it help you na, kasi syempre si Pastor, kain na ng kain yan eh. Paano nakatulong sa'yo yung kanyang ano na, ito ganito yung ginagawa niya, so ito yung sa akin. Nakatulong ba to sa paglago ng pananampalataya mo, yung disiplina, yung pagmamahal, at yung sa pamilya? Paano nakatulong? Oo. Actually, nung nagkasakit si Pastor Jesse, malaking eye-opener sa amin yon. No, wake up call yun sa amin eh. Kasi nga, ah, masyadong naming mahal ang pagkain. Yan ang family bonding na pagkain. American food, American and Italian, pizza, pasta, burger. Ayan, staple food yan sa aming tahanan. Pero nung nagkasakit si Pastor Jesse, at nakita namin, he was really fighting, no, yung cancer niya. Ang lakas nung ano niya eh, yung loob niya, no? Hindi, kaya ko to, gagaling pa ako. He had that thinking. Pero yun nga eh, yung nangyari sa kanya, ay opener yun sa amin to really watch out what we're eating. No? Kasi yung body natin is the temple of the Holy Spirit eh. So yun, after nun, nung nagkasakit na siya, naging maingat na kami. Ngayon, yung mga favorite food namin, keso, very ano na yan. Dati kasi laging may keso, araw-araw may keso si Pastor Jesse. Tapos yung baka, no? Wala na, ang pinaka ano na namin ngayon, manok. Yung baka namin, seasonal na. Natutuwa naman ako kasi lahat kami dito sa family, lalo na yung mga anak ko, healthy living na talaga sila, yung diet nila, binabantayan nila. Yun. Kahit ako ngayon, twice a day na lang ako kumain eh. Morning with rice, tapos later in the afternoon, 4 o'clock. As much as possible, kung ulam na lang or anything na makaka-fill in sa stomach ko. Ano na lang. And nakatulong yan talaga. Ngayon nakikita ko na nakatulong yan. Hindi naman kailangan kumain ng kumain ng kumain para maging healthy. Tamang pagkain lang talaga, Peggy. Yun. Okay. O, ayun, mga kaagapay, narinig nyo, tamang pagkain. Siyempre, ginawa naman ng Diyos yan sa atin, eh, di ba? Yung mga tamang kakainin, Oo. mga gulay, yan, mga halaman na ginawa ng Diyos. Ngayon, yung mga baboy, paunti-unti, pwede naman,
'Di ba? Pwede naman paminsan-minsan, pero yun nga, it helps din kasi, no? Kasi part of our journey in faith is to discipline also our desires, 'di ba? Yes. Oo, so parte yan ng buhay na talagang kailangan nating isubmit sa Diyos. So, question, Ate Rose, yung time na yung sa God is able, syempre, di ba, pamilya tayo papaano nakatulong yung God is able family sa journey ng family, especially yung nandito pa si Pastor Jesse, and during the time that he was in the hospital, kasi I remember, ang tagal niya rin sa ospital, naalala ko nga no, nung huling dalaw namin sa kanya, akala ko nga nun, he was so well na kasi tumatawa pa siya ng tumatawa. Pero talagang pag time ni God, nasa ng Panginoon natin yan. So how does, God is able help dun sa journey ng mo, sa inyong mag-asawa at sa inyong pamilya? Well, syempre, Peggy, iba yung may community ka, no? Iba yung body of Christ o meron kang group of people na talagang who journey with you, no? Kasi since day one na nalaman namin yung sakit ng asawa ko, God is able is there eh. No? Family talaga ang God is able. At um, naiintindihan. Kasi syempre iba yung may disability na siya, iba yung nagka-cancer pa siya. Double whammy yun eh kung tutuusin. Pero yun nga eh, ah, hindi hindi naging hadlang yung pagiging part niya ng God is able. Nakakatuwa kasi hindi naman siya na-etsipwera sa ministry eh. Kahit na nag-struggle siya physically, no, nangihina siya, lalong-lalo na nung talagang pahuli na ng yugto ng buhay niya. Talagang hirap na siya doon. Eh, nakatira kami sa fourth floor, aakyat pa. No, maghahagdanan. And ano, kita na namin talaga yun. Pero malaking bagay talaga na may ministry, may mga kapatiran na alam mo na nanalangin para sa'yo, nag encourage para sa'yo, at saka nakikita ni Pastor Jesse na kahit na may disability siya at hirap na siya, magagamit pa rin siya sa ministry up to the last minute ng buhay niya. And so thankful kami na talagang may body of Christ, may community of believers na talagang maalala. Inspirasyon niya yun eh. Kasi di ba nung nasa God is able naman siya, nababalitaan naman namin yung unti-unting, di ba, nag-e-expire na mga kapatiran natin. So may gano'n naman siyang awareness na one of these days, dadating naman siya doon. At tapos hindi na ba siya namatay na natural death, no? Cancer naman yung ikinamatay niya. So yun, the ministry has helped us a lot. Hindi lang moral support, hindi lang emotional support, financial support din, nakatulong talaga, sobra. Tsaka yun, although sabihin ko lang na kung yung asawa ko lang yung masusunod, ayaw niya pa sanang umuwi. Kasi nandoon na sana kami dun sa point na we're dreaming big of the ministries that the Lord has entrusted to us. Pero yun na nga, hanggang doon na lang yung plano ng Lord sa kanya. Pero palagay ko naman, he was able to serve the ministry well. No? Kung ano man yung mga pinagkatiwala ng Lord sa kanya, na napaglingkuran naman niya. Kaya nga, palagay ko, pinagraduate na siya. O tama na anak, graduation day mo na. Okay, so God is able really helped us a lot. Kaya nga, andito pa ako, Peggy eh. Diba? Tinutuloy kasi napakalaking bahagi ito sa aming pamilya, no? Na makapaglingkod ka sa kapwa mo Pilipino na may kapansanan. Kasi alam naman natin yung mga may kapansanan na yung mga tao sa ganito ay hindi naman nabibigyan ng pagkakataon masyado. Yun. Ayan, salamat Ate Rose. Ate Rose, pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano ba ang ginagawa mo sa God is Able pag ikaw ay nagbo-volunteer para sa kaalaman ng lahat? Minsan nabiro ko na si Peggy, sabi ko, oy, trono ko to ha, walang kukuha nito ha. Kasi enjoy na enjoy. Kasi orientation ko po talaga is more on admin and finance. And pag may camp, nasa registration ako. Okay, syempre,
hindi ko man makikilala lahat, pero yung nadadaanan mo yung mga pangalan, no? Sino ba to? Taga saan ba to? Ay, nakaka-amaze yun ha. Pag nasa registration ka, nakaka-amaze yun kasi, ay grabe oh, pamilya sila, ganito. Somehow nakukuha mo yung background nila eh. Yung composition ng family nila, no? Sa registration pa lang, may idea ka na kung sino tong mga families na pagmiministeryohan mo at sino yung mga short-term missionaries na magmi-minister sa mga ito. Doon pa lang challenging na yun na hindi magkapalit-palit yung room nila, mailagay mo sila ng maayos dun sa mga kwarto nila, at pag may problema, may channel mo sila sa tamang ah, team, no? Doon sa grupo na may hawak ng ganito. So, para sa akin, it's an honor to be part of the registration. Tapos, syempre, mula yun sa pagre-register, paghawak ng susi ni San Pedro, susi ng mga kwarto, hanggang pag turnover sa amin, kailangan bantayan namin yun. Oh, yung mga susi nyo, turnover yun na. So, bagamat, hindi, dun first day, registration ka naman hanggang matapos, ano? Pero kasi, it's a privilege also to be part of yung mga meetings, yung mga group meetings, yung mga divided sessions. Na-enjoy ko yun, ha? Kaya nga, ang sarap-sarap umattend ng camp talaga. Kasi, every year, every camp is a different experience. Hindi pwedeng, katulad ng last year, hindi. Laging merong ituturo ang Lord sa'yo. Laging merong, actually, Pastor Bernie, it's not for them eh. Pag Mm. nag-volunteer ka sa God is able, ikaw yung namiministeryohan. Ako nakikita ko, I'm still blessed. Yung mga kala ko kakulangan ko, kala ko wala akong ganito. Minsan nagtatampo tayo sa Lord, Lord, bakit ganun? Pero pag nandoon ka, nakita mo ako, mapalad pa pala ako. No, na Mm. kahit na ganito yung nararanasan ko, ang dami ko pa rin talagang privileges sa Panginoon. Yon. Pwede ba magkwento, saglit, saglit? Sige, sige. Ang hindi ko, ang pinaka hindi ko makakalimutan na talagang tumimo sa heart ko is nung, di ba meron tayong activity na pararanas sa'yo yung, yung nararanasan somehow ng mga taong may disability. Eh ako, pinaranas sa akin paano ba maging bulag, blindfold ako. Tapos, magjo-join ka sa grupo, kakain. Ang hirap pala kumain nang di mo nakikita yung kinakain mo. Alam mo, sandaling-sandali yon ha? Pero it really impacted me a lot. No? Totoo, may disability ang aking asawa, pero yun nga eh, hindi yun ganun kalaking issue sa amin. Pero pag bulag ka pala, malaking bagay sa akin. Naranasan ko yun. Ako, nagpapasalamat ako na ako'y may mata. Apat na yung mata ko ngayon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigay niya ako ng paningin. At hindi mo, I thank the Lord kung paano niya binibigyan ng grace yung mga taong may disability na masurvive nila yung daily existence nila, ha? Yes. No? Masurvive nila yon. Grabe yon. Tama ka doon, Amen. Ate Rose. Tama. Kasi oo, talagang the Lord is true to His word. We remember in John 9:3 when He said that my power will be displayed in them. Actually, minsan hinahanapan pa natin ng reason, hinahanapan natin ng paano Oo. ba to, paano ba tayo sa makakatulong sa kanila. But tama yung sinabi mo, the daily grace that the Lord has been giving them, that's already the power of the Lord then like for example si Alan 'di ba simula nang ipinanganak Oo. siya ganun na yung mata niya and then nag-go through pa siya sa ibang klase ng pains 'di ba so alam mo yun and then makikita mo si Alan 'di ba minsan oo meron din siyang mga pinagdadaanan but then never mo siyang narinig na nagreklamo. 'Di ba si Oo. Alan? Si Oo. William, 'di ba? Na masakit yung ano niya, but you know, the yung ano na binigay sa kanila, yung resilience na binigay sa kanila. Ako nga, alam mo, sa totoo lang, pag nakikita ko, like kunyari si Kay din, di ba si Kay is talagang yung sa deep pag naiisip ko na ganun, parang sabi ko, napakahirap din ano.
Kaya alam mo yung relationship nila sa Diyos, I'm sure talagang sobrang yung they communicate with the Lord kasi nga yung hirap na Totoo. dinadaanan nila and they are really the vessel. Vessel talaga sila ng power ng Diyos eh. Yung power na Oo. yun na yung love kasi hindi nila actually ang sarili nila hindi nila maiintindihan that they are going through this if there is no power of love ng ating Panginoon eh. Totoo yan. 'Di ba? Totoo. Kasi kung tayo nga mga normal naman sila, no? Normal naman sila. Pero tayo yung mga able na wala naman tayong, di ba? Siguro sa isip, no? Kasi may kanya-kanya naman tayong disability. Hindi nga lang nakikita yung iba. So, yun nga, yung tayo nga lang eh. Ako, I'm of age na. Minsan, pag sumusumpong yung tuhod ko eh. Imaginein mo yun. Tuhod pa lang yan, sumusumpong lang yan sa rayo. May paano hindi pa nakakalakad? No? Talagang Mm. kailangan ng baston o ng wheelchair. Hindi ko kaya yon, Peggy. Hindi ko kaya yung nararanasan nila. Kaya papasalamat ako sa Panginoon na ito yung kalalagayan ko at kung saan pwedeng makatulong para kahit papano ma-alleviate o maibsan man lang yung nararanasan nila. 'Di ba? Malaking bagay Tama. yun. Yung simpleng hipo, simpleng, oy, kamusta ka na? No, sa paligid natin, ang dami naman eh. Minsan bulag nga lang tayo. Pero yun nga, pag nakita mo yan, pag binuksan ng Lord yung mata mo, yung kabulagan mo sa mga ganyang bagay, makikita mo, Lord, napakabuti mo talaga. Pupurihin mo na lang ang Diyos. Amen. Yeah. Ayan, napahapyawan na tayo ni Ate Rose ng mga nangyayari sa ating camp, ano? So excited na tayo uli. And it's true, ano, kapag nandun tayo sa camp, hindi tayo lang yung namiministerahan, but at the same time, tayo din na-empower, na-inspire, at natututo ng mga bagong kaalaman, ano, o mga bagong experience na kasama ang Panginoon. At dahil iyan sa pinapakita ng Panginoon yung kanyang glory sa pamamagitan ng ating Um, mga kapatid na mayroong kapansanan. Salamat sa iyo, Ate Rose, sa iyong pagbabahagi. Peggy, wag mong kakalimutan, trono na ni Ate Rose yung registration, ha? Niloloko ko nga siya, eh, sabi ko nga ikaw ang reyna ng registration. Yun ang sabi ko sa kanya. Kasi talaga, ever since na Inangkin. hindi lang, kasi alam mo, I remember, di ba, nung nag-umpisa pa lang yung camp, the very first camp na talagang wala pang masyadong volunteer nun, talagang it's really hard. You know, it's really hard na, kaya alam mo, yung Panginoon, kumuha siya ng mga disciples eh. Mm-mm. 'Diba? Para alam mo, because the Lord is showing that we need each other. And you know, Oo. ako nung dumating si Ate Rose, malaking ano sa akin yun. She's really a big help. And ngayon si Yasmin, yung sabi ko nga, naku, if ever, pag ayaw na ni Ate Rose yung trono niya, alam ko na kung sino yun. Di ba? Kasi nakikita mo, di ba, na alam mo yun, na meron din namang disability yung iba, di ba? But then again, they could actually help you, replace you in the long run kasi syempre hindi na bumabata ang mga ng God is able, 'di ba? Kaya tayo, 'di ba, Oo. Pastor Bernie? Kahit na anong sabihin nyo, hindi na tayo bumabata. We will be aging. And then, thank you that the Spirit of the Lord is alive doon sa mga next generation, 'di ba? Na yung pumapasok ngayon. Kaya we really need youth din naman para alam niyo yun, para po makita din natin na ay kailangan namin ng mga bata, mga bata sa mga churches kailangan natin. And to end, no, Ate Rose, baka naman pwede kang magbigay ng a word of encouragement para sa mga ating mga nakikinig. Oo, sige. Pero before that, no, kailan i-acknowledge ko din kasi hindi lang naman ako yung nandoon sa registration. Marami rin naman kami. It's a team effort, ano, yung asawa ni Kuya Lito Tetangco, si Ate Lenny. Yan yung mga Mm. una kong Yes. kasama dyan. At saka yung mama ni Eunice, sorry ha, si Ate Erlyn yan, medyo may memory gap ako eh. Yan, may yung mga nakasama ko dyan sa registration. So, it's really a team effort. Yan ang maganda sa God is able eh. Yung team spirit natin is very strong. So, ano Yes. kami, may runner ako, may ano ko, yun na, nagkataon lang na ako siguro yung
pinakamaburiri o pinakamaano doon sa grupo. Ako yung nag-oversee lang yon. Pero ang galing, team effort kami. So, ano ba yung parting words ko? Yung natutunan ko nung nag-aral tayo nung October, um, yung kapangyarihan ng Diyos, pinapakita niya, naha-highlight din sa buhay ng mga kapatiran natin na hindi gano'n ka-able. Yung kala natin parang people treat them as second-class citizen pero hindi naman talaga. Actually, yung, Yes. yung pananaw nga ng Panginoon, yung paningin ng Panginoon ay nasa kanila eh. Oo. Sa akin lang, yung natututunan ko ngayon with the Lord and in this ministry, humility is a big factor. No? Looking at these people or fellowshipping with these people, no? Makasama ka ng mga kapatiran mo na less able, I think, sa paningin nila. Hindi ka lang na-empower, Pastor Bernie. Nababalansi ka bilang tao. Nawawala yung yabang mo. 'Di ba? Nawawala yung yabang mo kasi minsan kala natin ang galing-galing na natin eh. Pero the Lord has a way of making us humble by simply being with these people. So, sa akin lang, kung tayo ay walang dinadaan ng any disability sa buhay natin, magpasalamat tayo. Pero, gamitin din natin yung pagpapasalamat na yan to reach out doon sa mga taong nakikita natin sa paligid natin, yung mga taong inilalagay ng Lord sa daraanan natin na merong kakulangan o yung seemingly hindi natin kapareho sa ating pananaw. Kasi that's our way of saying na we love the Lord. By loving them, we are loving the Lord as well. So, wag ho tayong, well, para doon sa ibang mga tao, wag ho tayong wag ho natin silang i-shut down. Let's make them part of our lives kasi grabe, mas mabubusog ka spiritually, mas makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos if you open up your life and you embrace uh, our less, our brothers and sisters na merong mga ganitong disability. Mas mayaman po sila talaga sa atin. Mas mayaman sila sa presensya ng Diyos. Kasi wala silang ibang tinatakbuhan eh, maliban ang Panginoon. Diba? Yun lang. Mahal din natin sila bilang pagmamahal natin sa Panginoon. Yun po. Yes, at natapos na Pastor Bernie. Ang bilis ng oras, no? O ano, Ate Rose, ano? Ang ganun lang kabilis, di ba? Kulang pa nga yung mga sinabi mo. Kasi masyado kaming busog na busog actually with your experience. And we thank you kasi actually the love of Pastor Jesse doon sa camp and yung inyo pong contribution talaga naman po na kung bakit din, actually, very inspiring ang lahat. So, ayun po, maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD. Ako po si Peggy Lotto. Tayo po again sa napapakinggan FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 GCTV. Ako po si Pastor Bernie. Kami po programa Dilaan ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWDs. Again, magandang umaga po, magandang gabi sa inyong lahat. Sabay-sabay po nating sabihin from disability to ability. To possibility. To possibility. Oh, okay. And ability. Thank you. God bless everyone. Thank you, Ate Rose.